raw ang gobernador ng Bohol na si Aris Aumentado tungkol sa nag-viral na Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Hindi raw kasi dumaan sa kanila ang approval ng ginagawang resort sa sikat na tourist spot. Para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito, makakausap natin si One News Cebu Desk Dale Israel. Hi Dale! Ngayong hapon, Dale! Dale? Ano, baka naloka na si Dale dahil simula nang sumali siya rito, talagang sobrang in demand. Oo. Tapos, Araw-araw yan! Si Dale, inaabuso natin balita yan. sa Cebu. Ang laki ng mga balita sa Bohol. Oo, dun sa At Visayas. sa iba't ibang parte ng di ba, ng region natin, nakakatuwa. Oo, alam ko diba, nakakatuwa for Dale dahil aktibo siya, pero I'm sure naloloka na siya dahil ang dami niya kailangan i-follow up. Alam ko, Jovi, temporarily closed to no? Diba? Itong Bohol Resort na pag-uusapan natin. O sige, so puntahan ko muna to. Titignan ko kung ilan ang viewers natin sa Sa Facebook. Mataas. So, hello, Facebook users. Na-miss ka nila. Hello. Babati kami mamaya, pero unahin na po muna natin before we welcome our spot report from the Visayas region. Puntahan natin ang update tungkol sa Chocolate Hills sa may Bohol po. Dahil pansamantala po na isinara ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills sa Sagbayan sa may Bohol po yan. Kinumpirma mismo ito ng namamahala ng resort sa isang text message sa One News. Kasabay ito ng samot-saring batikos dahil tila raw sinira nito ang ganda ng Chocolate Hills na kinilala ng UNESCO bilang isang protected area po. Sa isang panayam naman sa The Big Story ng One News, sinabi ng manager ng resort na si Julieta Sablas na hindi lang naman daw sila ang nagtatanging resort doon sa area na yan. Kung titignan nga raw, mas malala pa nga raw yung ibang resort doon or mas malaki kaysa sa kanila. Sabi niya, inadub ko na ba? I will not mention the resort, pero kung gusto niyo po kayo mag-imbestiga para naman makita nyo na fair talaga desisyon ng mga tao. Yung sa amin kasi, gusto ko pong mag-investigate di lang sa video, sana actual nandito sila para makita kung talagang nakakasira po kami ng Chocolate Hills. Okay. Kasi video lang pala yung mga, kumbaga, naghusga base sa video dun sa ibang resorts. Tama ba? Oo, yan. Nako, I can't wait. Sana may drone shot din yung ibang mga resort. Correct. Edi, na tayo? Papa-update na tayo kay Dale Israel dahil nandito na siya. Hi, Dale! Dale, are you ready? Ayan na! Yan, Dale, balita namin, temporarily closed daw itong resort sa Bohol in the midst of the Chocolate Hills. Mayong hapon, Chiki. May hapon, Sad. Dahil chocolate ako. Okay, Go ahead. Gagawa si Bohol Governor Aris Aumentado ng isang local regulatory body na mamamahala sa preservation ng Chocolate Hills sa probinsya. Ang sabi niya, ismayado daw siya sa mga nangyari dahil hindi raw dumaan sa kanila ang approval ng ginagawang resorts o mga mga developments sa Chocolate Hills. Ito kasi ay inapprove ng Protected Area Management Board at ng DNR at hindi sa LGU. Itong regulatory body na bubuuin ni Governor ay sa pamamagitan ng provincial ordinance ay gagawa ng mga polisiya at safety nets para sa Chocolate Hills na kauna-unahang UNESCO Geopark ng Pilipinas. Ayon kay Aumentado, kasali dito ang mga heritage advocates at mga environmentalists. Gusto niya na dumaan dito ang anumang mga development sa lugar bago ito ipasa sa PAMB o ng DNR. Aside from Captain's Peak, may tinitingnan din ang probinsya na iba pang mga lugar sa Chocolate Hills na may mga resort din kagaya nito. Giit ni Aumentado na titled ang lote ng Captain's Peak kasama pa ang ilang hills sa mismong lugar. Pinaimbestigahan na daw niya ito last year pero nalaman nilang may title ito, may approval resolution mula sa PAMB, pati na rin ng DNR. Ang wala lang nito ay ang ECC or Environmental Clearance Certificate. Wala naman daw ibinigay na ulat sa kanya ang DNR pagkatapos ng investigasyon at nagulat na lang siya na maging viral ito kahapon. May temporary closure issued by the DNR daw last September pero hindi naman na nakaka-copy furnish ang provincial government. Gusto rin ni Governor Aumentado na ipa-survey ang buong Chocolate Hills para malaman kung ilan ang mga titled lots sa area at anong mga developments ang ginagawa dito. Open din si Governor sa anumang investigasyon para mapatunayan kung may pagkukulang o lapse
lapses ang DNR sa nangyari sa Chocolate Hills. Iit din ni Governor Armentado na hindi niya kilala ang may-ari ng resort at hindi rin siya nakapunta o nakatungtong sa naturang resort kailanman. Mabuti na rin daw na may investigasyon para makikita daw naman ang pangalan ng mga taong walang lapses sa nangyari. Balik sa inyo. Dale, na-mention mo na yung kulang na lang, which is na-mention mo din kahapon, no, yung Environmental Compliance Certificate o yung ECC. Pero, I think hindi lang yun yung may kulang. Wala rin daw silang accreditation mula sa Department of Tourism. First of all, wala daw application dun sa DOT for accreditation. Tama ba ito? Baka na-miss mo lang. Tama. Walang accreditation from the DOT. Ito yung statement na pinalabas ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa kanyang FB page. At yun nga, yung sabi din naman ng LGU ng Bohol na wala naman silang accreditation din, walang permit mula sa provincial government kasi hindi dumaan sa kanila. So, hindi daw dumaan sa kanila, pero itong 2024 Bohol Provincial Meet Swimming Competition ay doon naganap. So, kung hindi dumaan sa kanila yung mga requirements para doon, dapat nagtataka sila, ba't may ganong resort? This is not a new resort, diba? 2018 pa ba to? Tama ba? Tama, 2018. So, hindi nila alam nang nangyayari. Okay. Go ahead. Tanong natin yan, yung provincial meet. Sabi niya, hindi naman daw siya ang nag-organize ng provincial meet. Ang Department of Education daw ang may nag-organize ng sports event na yan. Kaso nasa probinsya niya eh. So, I guess as provincial governor, siguro dapat alam mo kung ano nangyayari no sa province. Dapat siguro ganun. Yeah. Tama. 'Di ba? Yeah. Ayun. So then yung temporary closure so talaga bang temporary or meron ba silang parang binigay Or na dates? paday daw ng Oo. issue. Charot. Oo, parang may dates ba kung hanggang kailan yung preventive na pagpapasara? Ang sabi ni Governor kanina, gusto niya as soon as possible na masasarado na ito pending yung survey na ipapagawa niya or survey na ipapagawa niya sa buong Chocolate Hills nga kung ilan ang mga resort na ganito. Kasi ang tingin niya, marami pa daw ganitong na mga resort na kapareho ng resort ng Captain's Peak. Alam mo kung hindi pa yan na drone, hindi Hindi natin malalam. Para sikreto no? Oo, Kasi alam mo, dapat suriin na rin kaya yung iba pang mga area na protektado. Oo. Mamaya, sa Mayon, may natatagong dyan, ha? O sa di ba? Sa rice terraces. Teka, takot ko lang. nakaka-worry din kasi sa kanilang mga kunwari yung provincial governor hindi niya alam kung ano nangyayari diyan. Tapos itong si kasi Sagbayan, isa ito sa mga Nayon Dale, 'di ba? Kung saan may Chocolate Hills din. 3 nayon kasi yun sa pagkakaalam ko. So Sagbayan is one of those. Tapos kahapon lang daw niya nalaman na may temporary closure order ang DNR. Last year pa yung temporary closure order. Oh, Pero September. kahapon lang niya nalaman. Nasa Nayon niya yun. Oo, so, anyari? So, ganun ba katindi yung backlog ng opisina mo? Oo, bakit hindi alam? Sino ang nagkulang? Yun. Actually, yung governor at yung DNR nandito kanina nagkatagpo sila kanina dito sa Regional Development Council meeting sa Cebu City. Medyo tumaas nga yung boses ng governor pagsabi ng DNR na meron naman issue na temporary closure noong September pa. At ang sabi niya, ba't ngayon pa lang ito pinakita sa kanya? Yun yung sabi ni governor kasi actually yung governor ng Bohol dito kasi for So, the inipit. Regional Development Council. So Dale, inipit yung na yon, di ba? Bakit niya tinatanong kung bakit ngayon lang napakita sa kanya? Sino naghahawak nun? So inipit, di ba? Tama. Ngayon ba yun nangyari? Ang alam niya hindi daw hindi na furnish yung province kasi naman ang approval ng mga ganitong developments sa isang protective landscape or protective area ay hindi dadaan sa LGU. So kailangan may mga pagbabagong gawin yung mga palisiya na dapat idaanan din sa LGU. Mukhang kailangan nilang i-revisit yung kanilang mga proseso. Matinding pagdating sa pag-revisit requirement. yan, Oo. matinding backlog. Teka lang, September, ilang buwan ago na yon, di ba? Parang pa-Q2 na tayo ng 2024. Tapos yung September, di mo pa nakita. Baka naman meron pa yan ng October na ibang closure ng October, November, December. Enero, Pebrero. May mga bagong problemang nakita natin kanina Ano? sa Regional Development Council.
sa mga tourist spots again. Kasi Ano yung inirekomenda- problema? Yeah, inirekomenda ng Regional Development Council ng Central Visayas ang agarang pagpapalinis nga sa 3 lugar sa rehiyon na matataas ang fecal coliform sa mga dagat nito. At ang mga lugar na ito ay mga popular beach destinations ng Visayas. Kasama dito ang East Coast ng Mactan Island sa Cebu, ang dagat sa coast ng Boal-Boal, at ang coast ng Panglao Island din sa Bohol. Sa datos kasi ng EMB, yung Environmental Management Bureau, nasa 100 yung most probable number or MPN, 100 MPN yung threshold ng fecal coliform na acceptable levels. Pero ang 3 lugar na ito ay umabot na sa 452 yung sa Mactan Island, 275 sa Moalboal at 322 sa Panglao. So ano yung ano doon? Ano yung advisory ng mga otoridad tungkol dyan sa nakuha nilang mga hindi magandang level na yan ng fecal coliform sa mga beaches, lalo at tayo ipapasok sa mahabang bakasyon Oo. because of Holy Week. At alam mo naman kung gaano kahat na hat yung Panglao, Moalboal, Malboal, yes. tsaka Mactan. Mm. At, di ba, talagang Very popular. friendly pa yung airfare prices to fly there. Kaya I'm sure ang daming nag-book dyan. Pati yung mga local, they would choose to just go there. Ito kasing RDC, yung Regional Development Council, ay recommendatory body lang. Kaya ang recommendation nila ay dapat mag-prepare ang 3 local government units na concerned ng kanilang mga action plan upang maibaba ang coliform nga sa dumi ng dagat. Wala namang order o anong rekomendasyon na sasarado yung mga beaches. Sige Dale, mag-atang lang mi sa imong mga update sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Dale Israel.